Welcome back sa another accounting tutorial. No? So muli, ito po si Sir Bon ng Debit and Credit with Mr. Bon. No? And this time, ituloy natin yung part 2 ng CVP analysis natin. Sa ngayon, let's make it more challenging. No? Gawin nating mas comprehensive yung mga problems natin sa part na ito. No? So kung ready na rin ako, start na natin ito. No? So, but first, sa concept na to, sa part 2 ng CVP analysis, gamit na gamit yung sales mix. No? Sa pagsasagot po ng CVP questions involving multiple products, always remember yung concept ng sales mix since it is heavily used in this topic. Sir, ano po ba ang sales mix? It is the percentage share of each product in total sales. O parang ganito. No? Pero paki-edit lang po yung product D and product dapat 20% ito. No? Pasensya na, na-typo lang. Na-typo lang po yung AI na pinagkukunan ko. No? Huwag kayong magalit kay AI, no? Kasi hindi ko na pwedeng pagalitan si AI kasi mali yung visual representation na ginawa niya. Pero isipin mo na lang na yung first product mo, product A, 40% yung nabebenta nun, and the rest, di ba, equal share of 20%. A, B, C, and D. No? So, ganun po yung sales mix. May percentage share ng bawat product doon sa total sales. Oh, yun lang naman yung gusto kong iparating dito. Okay? No? So, dito din po sa sales mix, may tinatawag tayong break-even. Kung meron pong break-even dun sa part 1, may break-even din po sa sales mix. Tulad po nung pag-calculate ng break-even point for a multi-product business, we use weighted average contribution margin. Ito nga lang yung bago. Ito yung bago kapag sales mix. Gagamit ka na ng weighted average contribution margin. Unlike sa normal break-even na contribution margin per unit and ratio lang yung ginagamit mo. Sa sales mix, weighted average na. Okay? So mamaya, papakita ko naman paano ba i-compute yung weighted average. Alright? So, ito yung formula. Pag break-even point in units, fixed cost divided by weighted average contribution margin per unit. Again, partner-partner yan tulad nung sa part 1. Pag break-even point in units, dapat yung denominator mo per unit din ng contribution margin. But this time, since nasa sales mix ka, weighted average dapat yan. Alright? Pag break-even sales or in peso, CM ratio naman yung kukunin mo. And again, sales mix ka, kaya weighted average ka. No? So, mas maintindihan talaga natin to kung meron tayong problem. No? Lahat ng bagay maintindihan mo, mapapasimple mo kung alam mo kung paano i-solve. No? Alam na natin yung why. Let's know how, no? Alamin din naman natin ngayon kung paano. Fast Food Shop Incorporated sells 3 products. May burger, may fries, and soft drinks, no? Na nakakagutom tuloy. Price and cost data are as follows. Yung burger, yung fries, yung soft drinks, meron silang respective selling price and variable cost. No? Suppose yung sales mix in units yung binigay. 40% ng burger, 20% ng fries, 40% sa soft drinks. Ano daw yung weighted average contribution margin per unit mo? And ano yung break-even point in total units? And how many total units must Fast Food Shop Incorporated sell to earn 30,000? Okay? So, simulan natin sa question number 8. Ano daw po yung weighted average contribution margin per unit mo? Alam na natin na meron tayong selling price and variable cost. No? Pero dito, add ko lang sa sales mix, dapat partner-partner. Napaka-importante nito. Kapag kukunin mo yung weighted average contribution margin per unit, ang kapartner niyan, ang mag-partner dapat dyan, contribution margin per unit at sales mix in units. CM per unit, i-multiply mo sa sales mix in units.
pag weighted average contribution margin ratio, CM ratio, i-multiply mo sa sales mix in peso. No? So parang break-even lang, partner-partner. Ganon din kapag sa pagkuha ng weighted average contribution margin per unit. CM per unit, i-multiply mo sa sales mix and units, then i-total mo silang lahat. Okay? So tignan natin. Yung burger mo may selling price na 10. No? O, nabigay sa 10 kasi sales mix in units eh. No? Hence, you can determine yung weighted average contribution margin per unit easily. Kasi may CM per unit ka na, ma-identify mo dyan, and sales mix in units yung binigay. So, may partner sila. No? Okay, tuloy natin. Ang CM per unit ni burger, 4, 10 minus 6. Fries naman, 12, and si soft drinks, 15. Sales mix in units ni burger, 40%, 20% kay fries, and 40% kay soft drinks. Paano mo kukunin yung weighted average contribution margin per unit? I-multiply mo yung CM per unit sa sales mix in units to get 1.6 kay burger, 2.4 kay fries, and 6 naman kay soft drinks. And from there, ito-total mo silang lahat. So, ang summation nilang tatlo is 10. Yun ang weighted average contribution margin per unit. O, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Ang mahalaga dito sa sales mix, partner-partner. O, dapat maalala mo na dapat may kapartner ka dito sa sales mix. Alright. So, solution naman kay letter B. What is the break-even point in total units? Alam na natin, meron tayong WACMU. Ang tawag ko dyan, WACMU or Weighted Average Contribution Margin per unit. Meron ka ng monthly fixed cost na bigay din kanina. O, ang formula natin sa break-even point in total units fixed cost over weighted average CM per unit. O, insert mo na lang. Hence, ang break-even point in units mo, 30,000. Okay? Sige, patunayan natin dun sa table natin. Sabi kasi natin, 30,000 units to break even. No? Ilan dapat? 30,000. No? Pero kasi, kung maalala mo, yung break-even point na yan, total yan. In total yan. So, kay burger, kay fries, and soft drinks. Paano kung ang tinanong dun sa problem is specific? What is the total number of burger to be sold to break even? What is the total number of fries that Fast Food Shop Incorporated needs to sold to break even? No? So, first step, nakuha mo na yung 30,000 na in total break-even point units. Burger, fries, and soft drink yan. Okay? Paano mo siya malalaman specifically? May sales mix ka na binigay. No? May sales mix ka na gagamitin. 40%, 20, and 40. So, pwede mo siyang 30,000 times 40% kay burger, 12,000 yung break-even niya, 6,000 kay fries, and 12,000 kay soft drinks. No? Okay, kung gusto nating i-check, yung 12,000 na break-even point in units, i-multiply mo lang din sa CM per unit. Sir, bakit po CM per unit na? Kasi ganun lang din naman. 10 minus 6 equals 4. So kahit i-multiply mo yung 12 sa 10, i-multiply mo yung 12 sa 6, 4 lang din yung kalalabasan. Oh, so 12,000 times 4, that's 48,000 yung contribution margin niya. Kay fries, 6,000 times 12, that's 72,000. And soft drinks, 12,000 times 15, no? Ilan? 180,000. So kung ang total mo sila, ang total CM nilang tatlo, 48 plus 72 plus 180, 300K. No? Eh, magkano yung fixed cost? 300K. No? Na fixed cost. So, ganun lang din. Wala kang income, wala kang loss, break even ka. Alright? So, ganun lang po siya i-analyze. Oh, paano naman tong letter C? How many total units must Fast Food Shop Incorporated sell to earn profit before tax of 50,000 per month? No? Apologies again.
this should be 50,000. Earlier sa problem number 1, sa first slide natin ng problem 1, 30,000 siya. No? Pero sundan natin dito is 50,000. Alright? No? So, tandaan natin, yung WASI-MU natin, 10. May fixed cost tayo, 300,000. No? Ang tanong, how many total units must Fast Food Shop Incorporated sell to earn profit before tax of 50,000 per month? O, 50,000, yun po yung operating income natin. Since before tax ka. No? Alright, may fixed cost kang 300K. Pwede mong i-work back para makuha mo yung per total na contribution margin na 350K. And again, ang kakaiba dito sa sales mix, weighted average ka. Yung per unit mo, yung kanina na per unit yan sa ibang table natin sa part 1 ng series na ito, naka per unit yan ng sales, variable cost, and contribution margin. Pero, dito, since sales mix ka, madami kang product, weighted average ka. No? So, ang weighted average lang na madidetermine mo is yung contribution margin. Yung na-determine natin kanina na WASI-MU. No? So, how many total units? Paano mo kukunin yung total units? Kahit i-divide mo na yung 350,000 dun sa 10. Since anong assumption natin? Na yung quantity is representative yan para kay sales, variable cost, and contribution margin. No? So kahit may total ka dyan na 700K, let's say for example, then i-divide mo lang din yan sa 20, for example. Kapag dinivide mo lang din yan, yung per total ng sales and variable cost, sa per unit ng sales and variable cost, you will only get the same answer. Yun lang yung sinasabi niya. Kapag nasa sales ka, variable cost and contribution margin, you will only get, no? You will get rather the same quantity. No? So, shortcut na natin, 350K divided by 10. O dahil nandito rin tayo sa sales mix na ang representative lang natin, ang kailangan nating ma-represent is yung weighted average contribution margin per unit. Okay? So, alam ko may limitation yung table, no? Hindi po laging mag-work yun. Mas lalo na dito sa sales mix. Unfortunately. No? Pero relax lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Basta alam mo yung pattern. Alam mo yung partner-partner rather. No? Alam mo yung paano mo isolve yung weighted average contribution margin per unit, yung weighted average contribution margin ratio, hindi ka mawawala dito. No? So, okay lang kahit hindi ka mag-table. Sige. No? Alright? Alright. So, tuloy natin. 350K, divide mo sa 10. Ilang units yan? Yung dapat ibenta ni fast food, 35,000 na quantity. 350K divided by 10. Okay? O, paano naman kung gusto na namang maging specific? Gusto na namang maging specific nung problem. How many total units must Fast Food Shop Incorporated sell for burger to earn profit before tax of 50,000 per month? Specific siya. No? Para kay burger, para kay fries, para kay soft drinks. Paano kung ganun? Kasi yung 35,000 na units, pang total yan. Para yan sa tatlo, burger, fries, and drinks. Kaya, kunin mo ulit yung sales mix in units. Diba? Binagbigay naman. And 35,000, i-multiply mo siya sa respective sales mix nito. No? Makukuha mo na yung sold units nila to earn 50,000. No? Okay? Okay. No? What if break-even point in peso yung tinatanong? No? Diba? Ang sabi natin, ito yung mga given natin. May sales mix in units, may selling price, may variable cost. Hence, we can compute yung contribution margin. Meron tayong CM per unit and per ratio. No? Kasi given naman lahat ng selling price and variable cost. Hence, we can determine the contribution margin per unit and ratio. No?
Pero ang sabi ko, sa sales mix, dapat magka-partner. No? Oo nga, meron ka ng contribution margin per unit and ratio. Paano yung ratio? 4 yung per unit, divide mo sa 10, 40%. Yung ratio. 20 minus 8, 12, i-divide mo sa 20, 60% yung ratio. Tapos 30 minus 15, 15 yan, depot. Hence, 50% yung ratio. No? Given na yan. Alam natin yan. Yung sales mix in units, alam din natin, given yan sa problem. Pero yung sales mix in peso, hindi binigay. Kailangan mo yung weighted average contribution margin ratio para ma-solve yung break-even point in peso in sales. No? Yun yung denominator mo. And yet, wala kang sales mix in peso. No? Ano yung pwede mong gawin kung nandyan ka sa point na yan? No? Ano yung pwede mong alternative? No? Kasi hindi ka naman pwedeng sumuko. Hindi ka pwedeng sumuko sa problem. No? Ang other approach dyan para ma-determine yung weighted average contribution margin ratio is to divide weighted average contribution margin per unit dun sa weighted average selling price. No? So ito yung bago nating formula. Kasi hindi binigay yung sales mix in peso eh. Hence hindi mo makukuha yung CM ratio na weighted average. Pero may other term or may other approach. Kunin numerator niya, was CMU, and denominator niya, was selling price. No? Anong formula ng weighted average selling price? No? Selling price times sales mix in units. No? Tapos, isang mo siya bawat product. So, summation yan ng bawat product or bawat selling price ng product na nakamultiply dun sa sales mix in units nila. Okay? So, tignan natin sa solving na ito. Sabi ko sales mix in units 40%. Ano yung ulit yung formula to get yung was selling price? Selling price times sales mix in units, no? Respective nung bawat product. Oh. So, para kay burger, 10 yung selling price, i-multiply mo sa 40%. Kay fries, 20 yung selling price, i-multiply mo sa sales mix in units niya. Soft drinks, 40% na sales mix in units, i-multiply mo sa selling price niya. Hence, you will get the weighted average selling price of 20. No? Aanhin mo ulit yan. Diba? Sabi ko nga, kailangan mo yan to get yung weighted average contribution margin ratio, no, as our denominator. Yung was CMU natin kanina, 10. May was selling price na rin tayo. Diba? Wow. Joke lang. Uuwi na siya. Wow. Naalala ko tuloy. Joke lang. Para maalala mo. Di ba? Para hindi ka na masyadong mahabang magsulat. Iwa mo na lang. Was CMU, was selling price. No? So, alam na natin yung numerator and denominator. 10 over 20. No? Hence, ang weighted average contribution margin ratio natin is 50%. From there, madidetermine na natin yung break-even in sales or in peso. May fixed cost na tayo na 300K. No? May weighted average contribution margin ratio na tayo na 50%. Ready ka na. Ang break-even point in sales mo is 300K divided by 50%, that is 600,000. No? 600,000 peso. Sige. Check ulit natin. Ang break-even point in sales mo, 600,000 daw. Oh, tingnan natin. Diba? May break-even point in units tayo kanina na 12,000. I-multiply mo yan sa 10 na selling price. No? To get yung break-even sales. No? Kasi ang other term or other approach to get the break-even point in sales is to multiply the break-even point in units sa selling price niya. No? Sir, bakit hindi mo to ginawa kanina? No? Kasi, ang main formula pa rin ng break-even point in units is ito. Alternative po lang ito.
Siyempre, mas mabilis kasi kung i-divide mo na yung fixed cost sa weighted average contribution margin per ratio niya rather. Dapat naka-ratio ito. Or other formula pala or yan pala yung break-even point in units natin. Pag per ratio or per peso or sales, di ba dapat ratio? Yun po yung main formula niya. Or alternatively, you can choose this. Pero kasi, masyado siyang procedural. Kasi dapat alam mo rin muna yung weighted average contribution margin ratio, alam mo din sales mix in units, dapat alam mo din, no? And dapat alam mo din yung break-even point in units to get yung break-even point ng units nung specific product na yun. Again, procedural siya. So, the fastest approach, no, the fastest approach ay yung fixed cost divided by weighted average contribution margin ratio. No, alternatively, pwede ito. 12,000 times 10, 120k yung break-even sales para kay Fries. 6,000 times 20, 120 sales na naman kay Fries. 12,000 times 30, 360,000 naman kay soft drinks. So, kung pinag-add mo sila, dyan lang din po yung break-even sales natin kanina na 600,000. No? So, paikot-ikot lang siya. Pero, babalik at babalik ka din kung ano yung nakuha nung isa, nakukuha din nung other approach. No? Okay? Sige. Dito naman tayo sa theory question. Bakery Incorporated sells 3 products: cakes, pastries, and bread. Cakes are the most profitable product while bread is the least profitable. Which one of the following events will definitely decrease the firm's overall break-even point for the upcoming accounting period? No? Letter A, B, C, or D. No? Ang answer po natin is letter C. Tandaan, nasa sales mix. If yung sales mix mo nag-shift toward higher margin products ng sales, di ba? Ang sabi kasi cakes yung pinaka-profitable product. Hence, we can say na siya yung highest contribution margin product. The weighted average contribution margin increases kapag nag-shift tayo dun sa mga high margin products. Meaning, fewer units are needed to cover fixed costs. Hence, diba, it will decrease the break-even point. No? Kapag nag-shift ka towards dun sa mga higher margin products, magdi-decrease yung overall break-even point. Consequently, mag-i-increase yung contribution margin mo and yung profit mo. Anong effect? Again, mababawasan yung break-even point mo, mag-i-increase yung contribution margin mo, mag-i-increase yung operating income mo or yung profit mo. Okay? So, yun yung kailangan mo ding maalala dito sa sales mix. Right? So, actually, pwede na tayo mag-shift towards another topic. No, ito naman po yung point of indifference. No? So, sana nakahinga ka sa sales mix. Alam ko, too much, no? Masyadong madami na kailangan mong intindihin, masyadong malalim yung concept, pero sana nagamay mo siya, no? Dahan-dahanin mo lang na intindihin. Okay? Point of indifference naman, this is the point where two alternatives, either of them to be chosen, will produce the same profit. May formula ulit tayo for point of indifference. Ang sinasabi niya lang naman dyan, kahit anong pilihin mo sa dalawa, same profit lang naman. Indifferent sila. Ang formula niyan, change in fixed cost over change in CM per unit kung point of indifference in units ka. Kung in peso ka, CM ratio. No? Again, partner-partner na naman. Napakahalaga nito sa CVP analysis. Alam mo yung kapartner niya. Kung in units ka, contribution margin per unit ka. Kung in peso ka, contribution margin ratio ka. Pero indifferent ngayon, or indifference yung formula, dapat i-account mo or i-consider mo yung change dun sa amount. No? Sige. Tignan natin sa problem na ito.
Habibi Corporation sells one of its products, a piece of soft-sided luggage for 60 pesos. Variable cost 34 and monthly fixed costs are 60,000. A combination of changes in the way Habibi produces and sells this product could increase selling price to 70 pesos. Reduce per unit variable cost to 28 and increase monthly fixed cost by 44,000. Determine the indifference point in units of the two alternatives. No? Tingnan natin, meron tayong old and new. Sabi natin, si old 60. Variable cost niya 34, hence CM niya 26. Ano yung fixed cost niya? 60,000. No? Ano yung proposed changes? Sabi niya, mag-i-increase daw yung selling price to 70. No? Kapag po ganyan yung wordings, kapag increase to, yun na po, yun na yun. Yun na yung final. Or yun na yung ending balance. Kung 270, yun na, 70 na. Kung variable cost 228, yun na. Pero, no, hence makukuha mo dyan yung contribution margin na bago 42. No? Pero sa monthly fixed cost, nag-increase daw siya by 44,000. Kapag increase by, dagdagan mo pa. Dadagdagan mo pa yung dati na. Madadagdagan pa siya ng 44,000. Kaya yung 60,000, dagdagan mo ng 44,000. Ang bagong fixed cost natin is 104,000. Okay? So from there, ma-account mo na yung change. Yung selling price nag-increase ng 10. Yung variable cost, yung mas nabawasan yung bumabawas. Mas lumapit siya sa zero. No? Yung negative, nabawasan pa. So, papalapit siya ng papalapit sa zero, hence, positive change yon. No? So, positive 6 yung change niya. Or pwede rin namang i-shortcut mo lang din, di ba, nabanggit ko kanina, kung anong galaw sa selling price and variable cost, pwede mo namang i-account sa contribution margin. So, from 26, naging 42, yun po yung magiging 16. No? 16 po yung change. Okay, so yung fixed cost naman, 44,000 yung bago. Or yung pagbabago, rather. So, ang point in difference mo in units, change in fixed cost over change in CM per unit, input mo na lang po yung amount dun sa formula, 44,000 divided by 16. Ang point of indifference mo is 2,715 units. Sabi natin, kapag ganyan yung benenta mo, either of them will produce the same profit. No? Pag yung amount na yung 2,750,000 units yung benenta mo dun sa old and new, they will only just produce the same profit. Siyempre, patunayan natin. No, dapat may patunay. Na, oy, sige nga, same profit ba talaga? No? So, alam natin na magkano yung point of indifference? 2,750 no? Units. Idiretso na natin sa contribution margin per unit. Kasi sabi ko nga, kung anong galaw sa selling price and variable cost, take account na lang din yan sa contribution margin. Kasi, yung quantity natin, di ba, representative dyan yung quantity natin. Okay, so 2,700 times contribution margin na 26 para kay old, that's 71,500. Ang fixed cost niya, 60K. Hence, ang operating income mo, 11,500. Kay new, ang contribution margin niya, 42. I-multiply mo sa 2,750, that's 111,500. Fixed cost niya na 140K. Ibawas mo yan, you will only get the same operating income. Diba? So, yun yung patunay na indifferent nga sila. At sa indifference point na yan, this is the level of volume at which a company earns the same profit under different schemes. No? Yung different schemes na tinutukoy dyan, magkaiba yung fixed cost, no? Magkaiba yung contribution margin. Pero, same sila ng level of volume and profit. No? Kahit magkaiba yung variables. Kahit magkaiba yung fixed cost and contribution margin. Okay? So, sana naintindihan mo yung
point of indifference. Kasi mag-move forward na tayo sa degree of operating leverage. No? Yung degree of operating leverage po, this is a measure of used to evaluate how a company's operating income changes after a change in its sales. And pwede nating ma-represent again sa formula yan. Percentage change sa income, i-divide mo sa percentage change in sales, you will get degree of operating leverage. And another formula for this, no? Because the degree of operating leverage also shows the extent to which a company uses fixed cost in its cost structure. Ang other formula mo dyan is contribution margin over operating income. No? Ang palatandaan ko kay degree of operating leverage ay DOLSIM. Sir, bakit po DOLSIM? No? Pag sinasabi ko yan, DOLSIM. D-O-L-C-M yung taas. DOLSIM. No? Hindi naman po Dolce. Hindi po Dolce. Wag. DOLSIM. Diba? CM, DOLSIM, kasi CM yung nasa taas. And OI yung nasa baba. No? Mamaya may technique na naman ako na pwedeng nyo ma-incorporate dyan. Okay? No, so problem number 3. One of the products produced by YOLO Corporation is Coke Delight. Yung selling price per half gallon is 4.50 and variable cost of production is 2.70. Total fixed costs per year are 320,000. The company is currently selling 200,000 half gallons per year. Question A. What is the degree of operating leverage? No? Isa-isahin natin. Yung per unit mo, 4.50. Variable cost, 2.70. Hence, may contribution margin ka na 1.8. And again, pwede mo nang irekta yan. Yung 200K, i-multiply mo na kaagad dun sa baba na contribution margin, then you will get 360K. Kahit i-multiply mo yung 200 sa 4.50, i-multiply mo siya sa 2.70, pag pinagbawas mo yan, ang makukuha mo lang din is 360K. So, might as well, i-shortcut na natin. Punta na tayo sa baba. No? Magkano daw yung fixed cost? 320K. Operating income mo, 40,000. Anong tanong? DOL. Anong formula? CM over operating income. Again, DOLSIM. Diba? CM mo, 360K over 40K, kaya ang DOL mo, 9. Alright? So, ganun lang siya ka-straightforward. Pero mamaya, may interpretation yung ganong amount. Okay? So, question B, if the company can increase sales in units by 30%, what percentage increase will it experience in income? Prove your answer using the income statement approach. O, paano daw kung nag-increase yung sales ng 30%? Ano daw yung percentage increase na ma-experience niya sa income? Ano ulit yung formula ng DOL or yung other formula niya? Percentage change sa income over percentage change in sales. Alam natin yung DOL kanina 9. Yung percentage in sales, sabi niya 30% na mag-i-increase. Hence, 30% multiply mo sa 9 to get yung numerator or yung change in income na 270%. Oh. Patunayan nga natin. Kasi yung old, diba? Ganyan po yung old, diba? At 200,000 units. Yun. Ang plano this time, mag-i-increase ka daw ng sales by 30%. So, madadagdagan siya ng additional 30%. So, 200K, multiply mo sa 130%, ang new quantity mo, 260K. No? And again, i-shortcut mo na yan, ibaba mo na yan, 260K times 1.8, 468,000, ibawas mo yung fixed cost kasi ang assumption natin, fixed cost per total is constant. No? So, ang magiging operating income mo, 148,000. I-check nga natin yung percentage change niya. 148,000 na current value, ibawas mo doon sa prior value. No? And i-divide mo yung difference sa prior value to get the percentage change.
No? So parang ganito po sa horizontal analysis. Ginamitan natin ng horizontal analysis approach. Current value, ibawas mo yung prior, and i-divide mo sa prior value. So ang percentage change mo is 270%. No? Sir, bakit po naka-triangle? ang other representation po ng change is triangle. Yun po yung simple. Percentage change in income. No? Baka po kasi ma-meet ninyo sa other problems eh. Bakit may triangle? Di ba? So, para hindi kayo malito. No? Pero mas gamit na gamit yung triangle na yan sa economics. No? Na wag po muna nating i-discuss ito. Basta, ang importante ninyo na may other representation pala sa percentage change. Okay? So, 270% yung mai-experience niyang change sa income. Oh. Tignan natin dito sa theory question na to. A high degree of operating leverage compared with industry averages implies that the firm, letter boy, has profits that are more sensitive to changes in sales volume. Diba kanina, magkano yung DOL natin? 9. Ilan lang, karampot lang yung change natin sa sales, 30% lang yun. Pero ang laki ng percentage change natin sa income, 270%. Diba? What if yung DOL natin 2? O, sige, 2. Tapos, ang na-experience nating change sa sales is 30% pa rin. No? Kaya, yung percentage change natin sa income, 60% lang. Mas mababa yung change natin kung mas bababa yung DOL. Whereas, kung mataas yung DOL, ang laki nung itatalon ng percentage change natin sa income. Kaya, mas sensitive yung profit natin sa changes in sales volume. Risky po kung ganun. No? Kapag po mas mataas ang operating leverage mo, means mas marami kang fixed cost. And remember, dapat babayaran mo sila regardless of sales volume mo. Mataas yung fixed cost mo. No? And dapat babayaran mo yung mga yan, tumaas or bumaba man yung sales volume mo. No? Yun yung masakit doon. No? So higher degree of operating leverage is risky because mas marami siyang fixed cost na kailangan mong bayaran regardless of sales volume. Okay? So, another topic naman po is yung margin of safety. No? Ang margin of safety po is a financial buffer that shows how much sales can drop before losses occur. Anong ibig sabihin po nung buffer? Yun po yung extra sales natin above the break-even point. No, parang ganito yung representation. Nung nandito, yan yung break-even sales mo. Let's say, for example, ang break-even sales mo, 7,000. Tapos, yung actual sales mo, no, 10,000. Yung difference ng dalawang yan, yun yung margin of safety mo na magkano? 3,000. Ibig sabihin, pwedeng mag-drop yung actual sales ko ng up to 3,000 before I can incur loss. Diba? Ano po ba ang concept ng break-even? Diba walang profit, walang loss dito sa break-even? No profit. No? Or loss. Wala kang profit or loss dyan. Zero ka dyan. And at 10,000, diba? 10,000 yung sales mo, ang break-even mo 7,000. So, pwede kang bumaba ng 3,000 mo, wala ka paling profit, wala kang loss. Pero kung bumaba ka, let's say from 10,000, naging 6,000 na lang yung nabenta mo, o nag-loss ka na doon. Kaya ang margin of safety mo, yun po yung financial buffer mo. Yun yung extra sales mo above the break-even point. Okay? So, sabi ko nga, ang formula ng margin of safety is actual sales, ibawas mo sa break-even sales. No? And a higher MOS means lower risk. Magkabaliktad naman po sila ng degree of operating leverage dito. No? Pero kasi mas mataas na MOS, syempre mas lower yung risk. Mas mataas yung safety net mo, mas maganda yun. No? Kasi yung margin of safety, parang sabihin mong safety net mo yan. O, mas mataas na MOS, syempre, mas gusto mo yun. No? Kasi parang may parachute ka eh. Mahaba yung parachute mo. No? Or mataas yung parachute mo. Lower risk ka.
Okay? No, so, may mga other formulas pa for margin of safety. Pero syempre, as a starting point, yan po yung actual sales minus break-even sales. No? Parang break-even point lang din, margin of safety can also be expressed in units or in peso sales. O, ganun lang din po sa break-even. Pag MOS in units, actual units, ibawas mo sa break-even point in units. Again, partner-partner na naman sila. Units ang hinahanap, units ang ilagay mo. Pag peso ang hinahanap, sales ang ilagay mo, at break-even sales din. No? Partner-partner sila. Now, mayroon naman po tayong margin of safety in percentage. No? Ang term ko dyan is MOSOY. No? MOSOY. No? Bakit? Kasi yung OI nasa taas. Pag MOS, MOSOY. Alam mo na yung OI nasa taas kasi MOSOY. Pero pag degree of operating leverage, DOLSIM. No? Since baliktaran sila, DOLSIM, MOSOY. Yung isa, nasa taas niya operating income. Ibaba mo lang yung CM. No? Yung isa, ang nasa taas niya, CM. Ibaba mo lang yung OI. DOLSIM, MOSOY. Alright? Para hindi ka malito. No? So, tignan natin sa problem 3 na to. Ituloy natin yung problem 3 kanina. Pero ang tanong, margin of safety in units. No? Kanina, na-determine na natin yung per unit niya, no? And yung per total, and yung fixed cost na 320,000, kaya may operating income tayo. Ano ulit formula for margin of safety in units? Actual units, ibawas mo sa break-even point in units. Paano po kukunin yung break-even point? Again, fixed cost over contribution margin per unit na 1.8. Hence, you will get break-even point in units na 177,778 na units. Oh, you will get the MOS na. Actual units. Ilan ba yung nabenta mo? 200,000. Diba? Ilan yung break-even niya? 177,778. Hence, pwede kang bumaba ng 22,222 lang. No? Yun lang yung safety net mo. Okay? So, other approach to solving yung margin of safety in units. Diba? Ang MOS in units po can alternatively be solved through multiplying MOS in percentage dun sa actual units. Diba? Sabi ko nga po, ang MOS in percentage is MOSOY, operating income over CM. No? So, 40,000 divided by 360,000, ang MOS in percentage natin, 11.11%. Yung 11.11%, i-multiply mo sa actual units na 200,000, no? You will also get yung MOS in units na 22,222. No? Again, magkakamag-anak lang sila, pero iisa sila ng patutunguhan. No? Ang dami lang pong formula, no? So, tiisin nyo lang po. No? Magtiyaga na maalala, pero alam mo, babalik at babalik ka sa parehong sagot. Okay? No? So, ano naman po yung kinalaman ng degree of operating leverage dito? No? Ang sabi ko kanina, DOLSIM. Degree of operating leverage equals CM over OI. At nakuha natin yan kanina, 9. Diba? Yung MOSOY in percentage, no? MOSOY nga siya. Ilan yung nakuha nating MOS natin kanina in percentage? 11.11%. Now, what if sabihin ko sa yung, no? Since alam natin, parang same lang din naman sila ng formula, binaliktad lang eh. Binaliktad lang yung numerator, denominator ng bawat isa. So hence, ang other formula for degree of operating leverage is 1 over MOS in percentage. Tingnan natin. 1 divided by 0.11111 or 11.11%, you will also get the DOL of 9. No? So yun lang po yung gusto kong ipakita dito. No? Okay? So sana maalala ninyo yung mga formula na ito.
No? So, ano naman po sir itong profit ratio? No? Alam natin na nandito yan sa side na ito or yung percentage side natin. 200,000, i-multiply mo sa 4.50, you will get the total sales of 900,000. Kasi yan po yung magiging base natin. Ano pong base natin dito? Yung sales. Yun po yung 100%. Kinukuha natin profit ratio. Dapat may base tayo. Hence, 360,000, i-divide mo dun sa base amount na sales. That's 40%. No? Hence, again, yung operating income mo, you will divide mo sa sales, you will also get yung profit ratio na 4.44%. Anong relevance niyan, sir? Diba? Anong pong relevance niyan kung bakit nyo binanggit yan? No? Sa MOS po, para makuha yung margin of safety, ang other approach is i-divide mo yung profit ratio dun sa CM ratio. Sir, ang dami naman. Ang dami namang formula, sir. Tiyagain mo lang, no? Kasi po, habang habang patagal ka ng patagal na nagsosolve ng CVP analysis, mararamdaman mong palalim ng palalim. Sir, bakit po parang tinatanggal na yung ibang amount? Bakit wala nang fixed cost, wala nang variable cost? Puro percentage na lang yung binibigay sa problem. Oh, ito yung other way para ma-solve mo siya. Kung ma-encounter mo nga yung mga ganung bagay. No, so alalahanin mo ang margin of safety ratio, profit ratio divided by CM ratio. Sige, patunayan natin. 4.44 divide mo sa 40, you will also get 11.11% na MOS. Napakaswerte naman. 11.11. No? Madaling tandaan, di ba? 11.11 na MOS in percentage. No. Hence, you can also say yung profit ratio mo is equal to CM ratio multiplied by margin of safety ratio. Sir, bakit na naman po? Ano na naman po? Bakit may ganito? Again, sa mga isosolve nating mga problems, no? Palalim ng palalim yan sa CVP analysis. No? So, other way para ma-compute mo yung profit ratio na 4.44%, i-multiply mo yung CM ratio na 40% sa MOS ratio na 11.11%. So, tignan nga natin. 0.4 times 0.1111, that's 4.44 na profit ratio. No? Nakuha mo lang din. Again, paikot-ikot lang yan. And sana maalala mo at ma-take down notes mo. Okay? Okay. No, so, other formula. Sir, tama na. Wag muna, no? Wag tayong susubok. So, other approach. Ano naman pong formula yan, sir? Ang other way to compute yung margin of safety in percentage, ibawas mo yung break-even point ratio sa 100%. No? Sir, paano po kunin yung break-even point in ratio? I-divide mo yung break-even sales sa actual sales. Kung gusto mo ng or yung break-even units dun sa actual units. Again, dapat partner-partner sila. Kung break-even sales yan, actual sales yung denominator. Kung break-even units yung numerator, actual units yung denominator. To get yung break-even point ratio. Okay, ilan ba yung break-even point in units natin kanina? 177,778. I-divide natin sa actual sales natin na 200,000. Diba? Hence, you will get yung break-even point ratio na 88.89%. Ibawas mo yan sa 100%. You will also get the MOS percentage na 11.11. Napakaswerte mo naman. Diba? Napakaswerte mo naman. I-check out mo na yan. Diba? 11.11 na. 100% minus mo sa 88.89, ganun lang din. Paikot-ikot lang siya. Ano pong relevance na naman nito, sir? Ano po yung gusto yung sabihin dito? No, ang gusto ko lang iparating na yung break-even point ratio at margin of safety ratio are complementary. Kung 70 yung break-even point ratio, dapat maging 30% yung MOS ratio to complete the 100%. Kung 30 yung MOS ratio, alam mo na
na yung break-even point ratio mo, 70%. No? Tandaan, complementary sila. They must be add up to equal to 1. No? Yun lang. Yun lang yung gusto kong iparating dyan. Na alalahanin mo siya. Kasi, kung papansinin mo sa problem 4 natin, no? The accountant of a company is trying to prepare comparative income statements for the first 2 months of the year 2024. However, he obtained only the following information. Tingnan mo nga naman. Wala kang fixed cost. Wala kang variable cost. Wala man lang selling price per unit na binigay, contribution margin per unit na binigay. Yan lang. Oh, 'di ba? Hindi mo pwedeng titigan, hindi ibibigay ng sagot, hindi po ibibigay yung sagot, hindi po yan ihuhulog ng langit, no? Doon gagana yung pinagsasabi kong formula na alam ko medyo mahirap intindihin, pero kung naalala mo, magiging helpful siya. Sige, simulan natin. May break-even sales ratio na binigay. Alam mo, ang break-even sales ratio, complement niya si margin of safety ratio. They must be equal to 100% or 1. 70% ka na nung January. 30% na lang yung kailangan mo para maging 100%. 76 ka na nung February. 24% na lang yung kailangan mo para mag 100%. And again, yung profit ratio mo. Ano ulit ang formula ng profit ratio? CM ratio. I-multiply mo sa MOS ratio. Meron ka na. May CM ratio ka na. May MOS ratio ka na. Hence, makukuha mo na yung profit ratio. 0.4 times 0.3, 12%. Kay February, 0.36 times 0.24, 8.6, 8.64%. O, di ba? Nadagdagan na, di ba? At least may pag-asa na. Alam mo, hindi ka man lang binigyan ng fixed cost, hindi ka man lang binigyan ng contribution margin per unit, variable cost, and selling price per unit. Puro percentages yung binigay. Anong diskarte mo dyan? No? Basta maalala mo yung complementary, yung formula ng profit ratio, sana isalba ka nun. Kasi magagamit natin yan. Tignan natin dun sa January. Sige, sampalan natin. Sabi, yung sales 500,000, yun lang yung given. Grabe naman. Pero nasolve natin yung profit ratio and yung CM ratio na 40%. No? Given yung CM ratio na 40% and nasolve natin yung profit ratio na 12%. Again, pag nandito ka sa side na to, ang base amount nila, sales. No? Ang base amount ulit ng 12% base o yung sales rather. So 500k i-multiply mo sa 12%, makukuha mo yung operating income na 60,000. No? And again, i-multiply mo yung 500k sa 40%, may contribution margin per total ka na 200,000. From there, makukuha mo na yung gitna. Makukuha mo na yung variable cost, makukuha mo na yung fixed cost. Gamit lang yung mga percentages na yan. So, fixed cost mo, 140k. And variable cost mo, 300k. Sir, bakit po naka-red yung variable cost? No? Hindi po yan nire-regla. No? I'm sorry for the term. No? So, sir, bakit naka-red? Di ba? Wag masyado, wag mong bilhan ng kung ano-ano, 'di ba? Kasi dun sa problem, nabanggit na yung changes dun sa given ratio are due to decrease in sales price and fixed cost. Anong nag-decrease? Selling price. Tapos, fixed cost. Walang ibang sinabi na nagbago yung variable cost. Walang ibang sinabi na nagbago yung production or yung cost driver mo. Ang sinabi lang, nag-decrease yung selling price. Nag-decrease yung fixed cost. Hence, you can assume na sa next month, next February, yung 300,000 na variable cost per total, yun pa rin yun. No? Yun pa rin yun. Okay, pero kasi ang sabi natin, variable cost per total varies directly.
with the cost driver. Hindi naman po kasi nagbago yung cost driver mo eh. Ang nagbago, selling price. Ang nagbago, fixed cost. Di wag mong gagalawin yung variable cost. Diba? So, tignan naman natin sa February. Wala nga lang binigay na sales. Grabe naman. Pero alam mo na yung variable cost mo hindi magbabago. Tapos, may binigay na CM ratio na 36%. No? So, ano dapat yung nasa gitna niyan? 100, ano dapat yung ibawas mo sa 100 para maging 36? Di 64%. Di ba? From there, pwede mo nang i-work back. Para makuha yung sales, i-divide mo yung 300K sa 64%, then you will get yung base amount na 468,750. Nakuha mo na naman yung profit ratio na kanina na 8.64%. Di i-multiply mo na. No? I-multiply mo na yung base amount na sales sa profit ratio na 8.64%, you will get 40,500. Tapos, binigay ulit yung CM ratio na 36%. Di i-multiply mo na. 168,750. Anong difference nila? Anong nasa gitna? Fixed cost na naging 128,250. No? Kapansin-pansin, nag-decrease nga yung sales natin and yung fixed cost. Kasi kanina nung January, yung sales natin, 500K yan. Diba? 500K siya. Tapos yung fixed cost mo, 140K. Nung January kanina, kung maalala ninyo. Hence, patunay nga na nag-decrease yung sales natin. No? And nag-decrease yung fixed cost natin. From there, kampante ka. Or kahit man lang may confidence ka na oo nga, nag-decrease nga yung sales price natin and fixed cost. Okay? So, tignan na natin dito. Pwede na nating sagutan eh. Yung decrease sa sales, 31,250. From 500K nung January, naging 468,750 na lang nung February. Decrease in fixed cost, 11,750. From 140K nung January, 128,250 na lang nung February. Ang break-even point mo for February is 356,250. Paano nakuha? Yung fixed cost mo nung February na 128,250, i-divide mo sa CM ratio. No? Sir, bakit po peso yung naging break-even point natin? No? Again, hindi po binigay sa atin yung contribution margin per unit. Hindi po rin po binigay yung selling price, yung variable cost per unit. Hindi rin po natin na-obtain yung number of quantity sold. Hence, ang available lang sa information natin is CM ratio na 36%. Hence, ang ma-determine lang nating break-even point is in terms of peso or in sales. Okay? Sige, so another theory question. The rate or amount that sales may decline before losses are incurred is called margin of safety. No? So, ganun lang siya ka-straightforward. No? Alam ko, masyadong madaming formula. No? But at the end, sana naging worth it siya. Sana tumatak pa rin sa iyo. No? Yung complement ng break-even sales, margin of safety ratio. No? To get profit ratio, multiply mo yung contribution margin ratio sa MOS ratio. No? Sana tumatak yung mga yun sa inyo. Dahil dyan na po nagtatapos yung CVP analysis natin, part 2. Yehey! Di ba? Yehey talaga. Sa wakas, natapos na rin itong CVP analysis na ito. No? So, thank you sa panonood. And sana makatulong tong lecture na ito. Ang tutorial na ito. Okay, muli, Sir Bon ito. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. No? Bye-bye!